So, kamusta po kayo mga ka-hunter? Ngayon nga, magde-deposit tayo ng USDT dito sa Binance gamit yung ating savings account. So, dito sa Union Bank. So, bago natin gawin yun guys, ay shoutout po muna sa ating mga subscribers na patuloy na tumatangkilik sa ating mga video. So, umpisahan na natin agad yan pagtapos ng aking malupit na intro. So, i-click na nga natin itong Binance. Yan. Tapos, punta lang tayo rito sa home. Click nyo sa baba, may home dyan. Tapos, i-click nyo tong more. So guys, ang gagamitin nga pala natin dito ay P2P transaction o peer-to-peer transaction. Tao sa tao ang kausap natin dito. So, bibili tayo ng USDT sa kanya at babayaran muna natin siya bago niya i-release ito papunta sa ating Binance account. So, i-click natin tong P2P. So, yan. Dahil Union Bank yung gagamitin natin, i-click natin yung filter dito sa gilid. To, may makikita kayong filter dyan. At sa baba yung Union Bank of the Philippines. So, yan. So, magbabayad tayo sa pamamagitan ng Union Bank natin. So, syempre dapat may laman yung Union Bank nyo. Click nyo lang yung confirm. At dito lalabas nga yung mga nagbebenta ng USDT. Tapos magbabayad kayo sa kanyang Union Bank account. So ayun mga nakalagay dyan, mga bangko. So hahanap lang kayo guys ng medyo mura. So ang pinakamura ngayon guys ito, yung 57.27. Ito sa taas. Subukan natin bumili sa kanya. So click nyo lang tong buy. At dito ilalagay nyo kung magkano yung gusto nyong bilhin. Dito sa taas. So, maglalagay ako rito guys ng yan 5,000. So, ang total na makukuha kong USDT ay 87.31. So, dahil nga yan sa palitan o exchange. So, medyo mataas ngayon nasa 57, di ba? So, click nyo lang tong buy USDT kapag okay na. So, buy USDT. At dito lalabas yung payment method niya. So, bababa, sa baba. Click nyo lang tong payment method. So, make a payment pala. So, yan. So, lalabas dito yung Union Bank account niya. Ito yon sa taas. So, diyan kayo magta-transfer. So, ang pangalan pala niya, ayan, lumabas din. So, click nyo lang. At ikakopy nyo yung bank account number niya. Ito. Tapos, pupunta kayo ron sa Union Bank nyo. So, guys, dapat sakto yung ibabayad nyo sa kanya. Buksan ko lang tong Union Bank ko. So make sure nyo lang guys na may laman yun, itong Union Bank e-wallets nyo. So dapat may laman. So send money lang. Send money, then another Union Bank account. Click nyo lang yan. So yan, dito tayo savings. Dito sa unahan guys, ilalagay nyo yung number niya, yung account number niya. So kopyahin nyo lang yun. Balik kayo sa Binance. Ito, kokopyahin nyo lang to guys. So copy nyo yan. Balik kayo sa Union Bank. At i-paste nyo lang dyan. Tapos yung pangalan niya, ganun din. I-copyahin nyo. Copy. So ayun, may copy dyan sa gilid guys para mapabilis kayo. Tapos yan. So guys, make sure nyo lang na tama yung number, yung bank account number niya tsaka yung pangalan niya.
Email address, syempre ilalagay ko yung email address ko. Tapos yung cellphone number ko. Pwede rin hindi na kayo maglagay guys. No, so nasa inyo na yan. Ako gusto ko lang magkaroon ng kopya. So then i-next nyo lang. At ilagay nyo dito yung amount. So ayan. Then kapag okay na, next nyo ulit. At dito i-double check nyo guys yung bank account number niya tsaka yung pangalan. So dapat tugma o tama dun sa binigay niyang information. Balikan natin yung ating Binance. So 1093.27.33.92.73. So dapat 12 yan guys ha. 12 digit na number yan. Then yung pangalan, Frank Giola Fabian Alvarez. So tama naman guys. So baka nanonood kayo guys, hindi nyo makita tong details sa aking cellphone. So kasi baka naka-block siya. So pasensya na kayo no, kasi for personal reason lang yan. So i-click ko na tong transfer kapag okay na siya. So tama naman lahat. Click ko na yung transfer. At nagpadala na si Union Bank ng OTP. So continue ko lang. So go to dashboard ko lang. So i-chat ko siya. At ipapakita ko yung resibo. So screenshot nyo lang yan guys, then padala nyo sa kanya. So sabi niya got it. So hintayin na natin yon. So dito guys, pwede nyo siyang kausapin, pwede nyo siyang i-chat. At meron ding oras dito guys ha. So kapag nawala na yung oras na yan, pwede nyo makancel yung transaction nyo. Pwede rin kayong ma-report dyan ni Binance. So hindi kayo tumutupad sa transaction. Kumbaga meron siyang palugit dyan eh. So bababa rin yung transaction ano yun. So sabi niya rito, I release it now. Wait lang daw. So okay, chat natin siya. Okay, thank you. So guys, pag bibili pala kayo ng USDT dito sa ayun nga pala, sorry, hindi ko pala siya na-notify. So i-click nyo rin tong notify, ibig sabihin nabayad na tayo. So ibig sabihin ayan, so na-mark na natin na binayaran na natin si seller. So nabayaran na natin itong si Kuya Frank. So yun lang guys. So wag nyo kakalimutan na i-mark yun ha. So kapag nakapagbayad na kayo, may lalabas doon na
So may lalabas yan kanina yung pinindot natin na payment. So make payment. So sabi dito, your payment has been received. So the asset USDT will be sent your account. So hintayin natin siya. So tignan natin din sa ating dun sa ating account. So yun, pumasok na guys. So nadagdagan natin yung balance natin dito sa Binance. So paano natin makikita yung guys? So dito sa transfer, punta lang kayo sa spot transfer. So dito sa click nyo lang tong USDT. So lalagay natin siya sa spot wallet. So babalik na rin natin yan guys. So from funding to spot wallet. So balik na rin lang natin. Tapos click nyo lang tong max. So ayun, lumabas na yung 87.3 para matransfer natin yan sa ating spot wallet. So kasi nandun siya sa funding So ayan, click natin tong confirm. At automatic yan malilipat na yan sa ating spot wallet. So sa home, sa wallet natin. So ayun na siya, makikita mo na itong 87.3. So nabawasan siya agad guys ng mga 35. So dahil nga sa bilis ng pag taas o pagbaba ng palitan ng USDT. So yun lang guys. At sana na ituro ko sa inyo ng maayos kung paano tayo makakabili o malalagyan natin ng USDT itong Binance account natin. So sana may natutunan kayo sa akin, at huwag niyo naman sanang kalimutan i-click ang subscribe button, notification bell para ma-update ko pa kayo sa mga susunod ko pang mga video. So guys, lalo na dun sa mga bago pa lang na maglalagay dito ng USDT sa Binance account, make sure nyo lang lagi guys na tama yung transaction nyo. So yung transaction account nung pagbibilan nyo ng USDT gamit yung kanyang bank account. Kasi minsan may mga pagkakamali o nagkamali sila ng paglagay ng isang digit lang na number. So nawala na yun, pwede nang ma-loss yung binayad nyo sa kanya. Hindi na yun maibabalik guys. So dapat tatandaan nyo laging sakto, tama, pati pangalan. So maraming salamat ulit sa inyo mga hunter. Mag-iingat kayo palagi.